Yung 11, magpamoy kandila po kayo, magparamdam kayo. Kamusta po? Oo. Marites Mix Vlog. Hello, 30s. Wow, 30s. Sarah, good morning sa inyong dalawa. May langaw, ah. Para akong Ebs. Marshall Reyes, Jomac, Miss Honey, Marites Mix Vlog, Miso everyone. Ano Guys, Miso? pasagot, ay bumababa. Pasagot naman kung kumusta po ang Audio, audio. audio, 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 audio. Rudy yung ko. Abby King. Jamaica Marcos. Uy, may Marcos. Jamaica. Spicy HK excited. Exciting event. Okay ang audio. Nancy Gallego. Okay ba? Clear. Call out nyo ako pagka may boses. Pag nagba-bathroom voice na naman ako, ha. Malakas Um, nga. Kasi nga sabay nga fine daw audio. ingay eh. Oh. Joma, clear daw. Nagkape na po Vito kayo. Billones. Ako po walang tsaa, kaya malamig. Kanina nandang background namin doon sa kabila. Ang ganda ni ate. Oo, bakit? Pag maganda. Oh, ganda. Lipat na lang kami, baka mamaya magalit. Siya backdrop namin. Sabihin ko sana, kunin siya artista. Don Rolando. Nice shirt, Miss Pam. Diyos ko po, wala na po ako Third floor. Wala pang ano. maayos at laundry day po today. Ako sorry, nag-follow ko. May meeting pa ko. And, syempre, masyadong, di ba, overdress. Hello kay Kuya Carl na nagsiserve ng aking toast. Pansinin nyo kulay ng polo ko, ha? Mga katete, kaebon. Kulay pink. So, alam nyo na, ha? Kamusta mga pink lawan? Hi, Louie! Tayo nga nag-promote ng hindi pinopolarize eh. Sabagay. Hindi, ganda ng kulay pa mo. Maganda yung camera mo. Ganda yung camera mo, no? Pwera buhok ko, nalitaw na po ang mga puti kong buhok. At ang kapal-kapal na po na para akong Lion King. Pera rin buhok ko, na mukha na pa wig. Asa na si OFW, hero. And speaking of sino nasa isip nyo, magiging DepEd Secretary? Tapos na boses mo. Ang lakas ng Pero may mic tayo. lakas may ang umuugong kahapon si Castro. Pacquiao. Alin? Meron dito? Hindi nga. Divisoria. Ano ba sinasakyan mo na sa FTU mo? Wala naman eh. Lakad lang eh. Kasi sampalok yung dorm mo, di ba? Ako Social pa nga yung dorm eh, boarding house. boarding house. So, ano ba pinagkaiba ng dorm sa boarding Eh, house? syempre, yung dorm yung mayayaman. Ganun ba yan? Dorm is, ang alam ko ang dorm, para na siyang service house na merong May kitchen, may kusina, may sala. ang boarding house kasi, diba, usually, bed space, marami kayo sa isang room. Or yung isang room, pwede mong bilhin lahat ng bed space para sa iyo yun. Okay. Something like that. Okay. Sorry na kita, DepEd. DepEd. Si Castro? Si Lenny Robredo raw? Sino ba nasa isip nyo? Sino yung mga pinapaugon nila? Si Castro, NPA, si Lenny Lugaw. Pero I doubt na si Lenny Robredo, Pam. Kasi, kaya siya tumakbo, di ba may sinabi siya noon na napilitan siya tumakbo sa pagkapangulo kasi gusto niyang tapatan si BBM. I don't think so that it is still the same because wala namang prinsipyo yung maraming tao ngayon. Oh well. Hindi, babalik lang natin. Babalik lang natin. Kahit balik mo yan, Marlon, kung ang incumbent ay yung nakaupo ngayon, I don't think they still try the same button. In her consideration to accept a post for DepEd. Oo, yun lang. Well, she's not even talking right now. She's not even voicing out her sentiments about how crooked the people in the government are these days. Yeah, pero ang hindi pa ako lumalabas sa media na pinaka-latest na narinig ko, isa sa kino-consider na maging DepEd Secretary ay si Marikina Representative Stella Kimbo. But okay, wait. She's a teacher, tama? She's a teacher. Oo. Pero dilaw din siya. Sa kakayahan, sa kakayahan, saka sa, paano ba to? Sa credentials niya, tingin ko naman, pwede siya.
Pero sa background niya, lalo ngayon siya ang Vice Chairman ng House Committee on Appreciation, APRO, di ba? Medyo medyo hindi maiiwasang mag-isip na naman yung mga katete natin sa kaebon-ebon natin na bakit siya? Saka ano to? Sindikato na naman to ng Tambangag? Sindikato na naman to ng Timbangag? Ayun, may ganun lang. Bigyan na lang natin ng chance. We'll see, we'll see, we'll see. Abangan natin ang susunod na kabanata dahil meron pa namang 1 month si VP Sara para maging maayos yung transition na papalit sa kanya. Pero marami talagang mga nasa panig ng timbangag yung ano, no? Yung masyadong nagpiesta, nagdiwang at para pa nilang sinasabi na hindi karapat dapat maging DepEd Secretary noon pa si VP Sara na isang malaking kahangalan. Yan ang latest mo. Iba ang latest. Ano yan? Ano May yan? tumawag sa akin kahapon Oo, tungkol sa? sa the lower chamber. Oh, anong sabi? Nagulat ako nung nag-reading ang phone ko. Sabi ko, nakakatuwa naman. Isang congressman tumatawag sa akin. Oh, ano sabi? Hindi, ano ko naman to, kaibigan ko naman. Sige. Sabing ganyan. Yusek, ay, anong Yusek? Pam lang po. Bakit ano? Gulat na gulat ang gulat ang palasyo. Saan po? Sa ginawa ni VP. Eh, di ba yun naman po yung hinihiling nila? Sabi Yes. mo, na mag-resign siya. Gusto nila. Pero hindi nila alam na ganun kaagad niya gagawin. They were all caught off guard. Kasi tinanong sa akin, Yusek, anong alam mo? Tapos sabi ko, busula ako dyan. Sabi ko, ako po ay ordinaryong tao na lamang. Oo. Nag-echo si Pam. Lakas ng echos ni Pam. Miss Good. Ekos. Echos ba? Sorry, balit na ta. Nars echoing, nag-e-echo nga, sabi ni Nars. Sabi naman ni Powerful God, amen. Okay naman po sound. Ayan. And speaking of Powerful God, batiin ko lang si Shote ko. Congrats anak. Non-confirmation eh. Pero nasa online ganyan, wala lang. Yeah. Congrats. God bless you more. Yeah. Ayan, wala na tuloy ako sa Ay, ano ba yun? Ano yung kanina? Yung may tumawag, music. Sabi, ano daw alam ko. Oo. Sabi ko, wala po kaming alam. Wala po kaming connection sa loob. Sabi ko, kung ano lang din po ang balita, yun lang din po ang ine-echo namin. Sabi ko, Tama. hindi, they were all caught off guard dun sa ginawa niya. Sabi ko, bakit po caught off guard? Baka po acting-acting lang yan. At yan naman po talaga ang objective nila, ng paninira nila sa kanya, ang umalis siya sa gabinete. Sabi ko, hindi magdiwang na po sila. Sabi ko, baka kasi kako may alam ka. Sabi ko, sabihan mo ko ha. Sabi nga. Sabi ko, sige po. Sabi ko, wala pong problema. Pero mas sabihan mo ko kasi ang alam ko mas may alam ka. Oo. Nagtawanan na lang kami. Alam mo, tingin ko, Pam, although marami rin talaga nagtatawag, no? Eto, kasi mabigat yung tumawag sa'yo eh. From lower house eh. Ang akin yung mga simpleng, alam mo yun, mga simpleng kaibigan natin eh. Na ang tingin ko, alam na nila at gustong-gusto na nila na mag-resign si VP Sara as DepEd Secretary. Ang kinakapa nila ngayon, kung ano ng aksyon ang mangyayari, kung ano ng move ang gagawin ng isang Vice President Sara Duterte, lalo lumalakas, lumalawak at patuloy na lumalabak ang hakbang ng maisog, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Yeah, lalo na babantayan ang hakbang ng maisog ngayon, Marlon. Correct. Because people will now expect, the maisog will now expect that the VP Sara will become the figurehead of hakbang ng maisog. Become the figurehead is still, medyo long shot pa to eh. Because she has not expressed anything about it lately. Ang unang-unang niyang dinaluhan yung unang-unang naganap, wherein doon nagdeklara si PRRD na meron tayong pangulo. Bangag. At doon din unang sabi ni First Lady Lisa Araneta Marcos, doon na budget si VP Sara sa kanya kasi
tatawa-tawa raw ang dating DepEd Secretary o kasalukuyang DepEd Secretary pa rin. So, yun nga. Kaya mas naniniwala akong maraming mag-o-observe ng hakbang ng maisog at mas maraming mako-convince na humakbang bilang maisog. At lalo pang dadami ang susuporta rito dahil alam naman natin na ang botong nakuha ng Inday Sara Duterte ay 32 million, di ba? Almost 33, di ba? 32 million na we'll see. And ito ang dapat abangan, higit lalo kahapon po, katatapos lamang isagawa ang Leaders Forum ng Hakbang na Maisog sa Antipolo, Rizal. And wag nating kakalimutan, yung matagumpay na hakbang na maisog sa Angeles City ay Central Luzon Region o ito yung Region 3. Ang Antipolo Rizal po ay part ng Calabarzon o Region 4. Ang Calabarzon po, yung Cavite, Laguna, Batangas, and of course, Quezon, Rizal Province. Ayun. So, palapit na po tayo sa Maynila at ayun, palawak ng palawak, parami ng parami. Katunayan, meron ding hakbang na maisog sa Paris, sa France, no? And marami pang iba. Alam ko pati sa Canada and California. Di ba? Chino Mirabueno. Yun. So yun, yung kahapon sa Leaders Forum, Marlon, alam mo, nag-shine this time, kasi nag-monitor ako ng mga comments. Sobrang nag-shine na naman si former PS Attorney Vic Rodriguez dahil every time na siya magsasalita, yung isang komplikadong subject or issue, nagiging payak ang pagpapaliwanag kapag siya na ang nagsalita. Yung issue ng budget na para sa karamihan isang komplikadong issue. Yung issue ng budget na para sa karamihan mahirap maintindihan. Parang in few lines na naihatid niya kung ano talaga. Na ang budget na ito ay inuutang at sa utang na to, ang kasalukuyang administrasyon ay nakuha pang creatively mag-allocate ng pondo for unprogrammed funds na alam naman natin na isang tao lang ang pwedeng mag-disperse. Pirma lang ng isang tao yun. Pirma lang ng presidente. Tapos, syempre, dahil utang, sa utang na yun, nakuha mo pang kupitan. Diba? Hindi ako kupit eh. Nakaw. Kupit is nakaw. Yung paliwanag niya na ganun kapayak. Yung na-appreciate ng tao. You don't have to be complicated about matters, diba? Alam mo, bukod doon sa budget na tinuran ni Attorney Vic kahapon. Tinuran na. Oo, syempre. Alam mo naman tayong mga Bisaya, di ba? Ano ba to? Maganda rin yung paliwanag niya tungkol doon sa napipintong gera. Ang pinaka-catchy doon, ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, mas madaling pigilan ang nakaambang gera kaysa pahintuin ang nagaganap ng isang gera. Ang galing. Yung gerang nagsisimula na, di ba? No, ang galing. Ang galing. Bonifacio Verso, magaling ka rin po, sir. Kasi nagpakulay po si Kuya Bonnie. Thank you. Thank you. Kado, yung padala niya. Kamusta yung maisog ng Canada? Yeah. Okay. Sana yung mga troll na lumilipad dito sa paligid namin, magsilayas kayo. Balikan ko lang, Marlon, yung budget. Kasi I took some notes yesterday na ang sinasabi, ang budget natin ngayong taon na 2024 ay nasa 5.768 trillion, ha? Trillion. Na ang sinasabi, syempre, every budget season, di ba may mga objective naman kung saan mo gagamitin. Ang pinaka-objective kasi ng 5.768 trillion is to push to continue the country's economic transformation for a future-proof and sustainable economy. Future-proof is you don't have to worry about your future because resources are on hand, resources are merong marami ang resources na tinatawag,
mangailangan ka ng ganito, nandyan yan. May access ka economically sa mga bagay-bagay na para mapagtibay mo ang operation mo sa iyong bansa. Yun yung tinatawag nating future proof. You don't have to worry dahil marami, may ipon, may pera. So, tapos ang tinatawag nating sustainable economy, nandyan ang investors, nandyan may negosyo, may trabaho ang mga tao. Investor, Dahil sa trabahong yan, may sweldo ang tao. Dahil may sweldo ang tao, may kakayahang bumili ng para sa sarili nila. So, ang tanong is, 5.76 trillion, Marlon, at sinasabi, a month or 2 months ago, 80% had already been disbursed. And when you say disbursed, ito po ay nailabas na. Nailabas na. Naibigay So, na. ang natitira na lang ay? Allocate na. So, most probably, naglabas pa after 2 months. So, most likely, we only have 10% left of this budget. Nasa kalahating taon pa lang tayo. Nasa kalahating taon pa lang tayo. Where is it now? And doon sa 5.7 trillion, may naramdaman ba tayo, mga ka-Ebon, mga katete? Ang naramdaman natin, sama ng loob. Ang naramdaman natin, yung kumakalam na sikmura. At ang naramdaman natin, yung butas na bulsa pa rin natin dahil sa sobrang taas ng bilihin. Ayun na nga. Tapos alam mo ba, itong 5.7 trillion na to, Marlon, hinihiling ng ating gobyerno na maitaas pa sa 2025 budget Grabe. season. At ang i-increase na hiling nila is 7.5%, which will lead to 6.2 trillion amount of budget asking. Oh, so ang itataas pa ay more than 500 billion na naman? Yes. Then, syempre, budget season na, guys. And in preparation, sige, sino yung nagpa-ulit? Sir Marioka, thank you po. Uy, nakakamiss kumain ng karyoka. Karyoka ngayon. Karyoka yung bilog na merong parang... Yung parang saging, karyoka. Oo nga, ang karyoka. Tungi-tungi, rice balls. Rice balls po yun. Nakatusok na ganyan. Tapos yun, nakaparami siya ng brown sugar. Alam mo, Pam, sa amin sa public ito yung saging ba na saging na may harina. Maruya. O, tama, karyoka ngayon. Sorry, yabak pa. Yawa ko po. O, maruya. O, grabe yung karyoka. O, maruya nga yun. Karyoka is, alam mo yung tungi-tungi. Anong tungi-tungi? Sa Kapampangan, tungi-tungi. Baka kayo ibang mga katete. Slice po. O, karyoka. Hindi basta alam ko Yung may... paring malagkit na... Okay. Nakatuhog. Prinito yun. Oo, pipritog siya. Tapos i-roll mo. I-roll mo siya sa brown sugar. Kapangalan lang ni Pe, kaya napag-usapan si Karyoka. Paya pa ako. Sorry po. Ay. May lakul pa. Ano na? Sige. So, 6.2 trillion ang hinihingi nila. At alam mo kung anong objective ng paghingi ng 6.2 Ano? sa darating na susunod na taon, Marlon. Ano? Sabi niyang NEDA chief natin na si Arsenio Balisacan, Balisacan. it is to remain focused on delivering high impact and transformative public infrastructure projects. Nasaan? Diba? Kahit groundbreaking, wala tayong nababalitaan. Correct. So, to remain. Tapos yung current mo, nang nangyayari. Ano ba papanatili? Wala nga. Huwag ka muna magalit. Dahil ito, mas magagalit ka. Oh. To remain focused on delivering high impact and transformative public infra project and essential social services. So, wait lang. Ito ang the end. Especially for the poor and vulnerable. So, another ayuda giving next year. Ito yung no? Nakontento na sila. Nakontento na sila sa pamimigay ng ayuda na gawain ito tuwing may nangyayari lamang trahedya. At trabaho lang ito ng mga barangay official. Sana nag-barangay captain ka na lang, Ginoong Pangulo, di ba? Hindi mo pa ang buong bansa, hayop Tapos, pa. Sana pala nilakihan niyo pa, tinaas niyo pa yung antas ng korupsyon sa pamahalaan. Anak ng pusa, kuting. Speaking of pusa, Marlon, doon tayo sa title natin. Si Mayor Baste may kaaway.
Kaaway na naman, no? Oo, Sinagot, may no? Pero, tinawag siyang pusi. iya. Nabasa ko nga. Nabasa ko nga. Hindi naman. Flag word. May ganun talaga eh. Yun ang words niya eh. Oo. Nabasa mo ba yung ano? And this Dito. is coming from his personal Facebook page. Oo, teka lang ha. Bigyan daan muna natin. Something is wrong with the mic of Nag-i-echo daw Pam. kami. Pindutin mo siguro si Gray mo, Pam. Masarap yung ang tinapay mo, Pam. Bigyan daan ko lang muna yung bago natin... Kumusta muna po Ano, yung ay, audio? kamusta Kasi po yung audio? It really takes me if the audio is the issue. Oo. Yung ang dami mo nang nasabi. So, kumusta po muna ang audio? Wala tayong i-discuss. Gusto ko po munang makita ang comment kung kumusta po ang audio. Okay na. Sabi ni Abby, well, kay Miss Pam, okay na. Audio is good. Okay na audio mo, Pam. Sabi ni... Kanina pa po ba okay? Royal O ngayon Trotter. lang po nagkaroon ng issue? Ngayon ko lang ba nakita yung message na may problema Ano sa ginawa mo? audio? Pinindot mo si Gray mo. Okay naman na. Okay. Ano ba? Okay. Si ano, di ba? Yung binasa na natin yung unang statement ni Senator. Senator BG, Senator Bongo. Ito yung, basahin ko ba uli? Oh. Tapos hindi natin nabasa. Meron din pala siyang statement sa pag-resign naman ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Ano gusto mong basahin ko rito? Etong, unahin ko muna yung kay Senator, kay BG Sara, kay VP Sara, tapos balik natin yung statement niya doon naman kay Mayor Baste. Kasi, sinagot uli siya ni Mayor Baste. No? Bigyan daan lang muna natin mga katete kay Ebon yung statement ni Senator Bongo on VP Sara's resignation as DepEd Secretary. Sabi po ron sa pahayag ay mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga darating pang mga pagsubok, kaisa ako ni Vice President Inday Sara Duterte, lalo na sa hangaring ihatid ang anyay tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Kilala ko siya noon pang nagsisimula siya sa serbisyo publiko at hanggang ngayon ay pinapamalas niya ang kanyang husay, katatagan, dedikasyon at maprinsipyong pagsilbi sa bayan. Maraming salamat po, Ma'am BP Inday Sara, sa inyong pagseserbisyo bilang Secretary of Education, sa patuloy mong pagsisilbi bilang pangalawang Pangulo ng Bansa at sa walang tigil na pagmalasakit sa bawat Pilipino. Gaya ng parati naming sinasabi, there is always a time for everything. Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Binanggit niya rin pala rito, time for everything. Ayun. So, kaya doon naman, doon din umugot uli, no? Pwede mong paano na lang? Sorry. Although doon din sa naunang pahayag ni ano, Pam, doon din sa naunang pahayag ni Senator BG, may clear lang naman, sayang ko na ulit. May sinabi rin siya doon sa ano eh, may tamang oras eh, di ba? Ulitin namin yung unang pahayag nito after nung i-call out siya ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sabi ni Senator BG, iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Baste. Matagal akong nagsilbi ng tapat sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Half of my life was spent with him and even until now, I continue to help in my personal capacity. However, small dahil commitment ko yan sa kanya na hindi ko siya pababayaan. As they say, there is always a time for everything. Kaya pagseserbisyo ang inuuna ko sa ngayon. Ako ay patuloy na nagseserbisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Uunahin ko palagi ang pagseserbisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa nang higit sa aking sarili. Tulad ng tanging bilin ni FPRRD sa akin palagi, unahin mo ang kapakanan ng iyong kapwa Pilipino, lalo na mahihirap at walang wala at hindi ka magkakamali. One thing is for sure, mahal na mahal ko ang kapwa ko Pilipino, higit sa sarili, kaya patuloy akong nagmamalasakit sa aking kapwa. Salamat po, Senator B. So, ang sagot ni Mayor Baste ay... No, wait. Prior to Mayor Baste releasing an answer to that, nagpa-selfie si Senator Bongo Tama. Na proof of life. where he was trying to debunk all those negative videos
na nasa TikTok na di umano ay pumanay na, ay Pumanaw. pumanaw na si PRRD. So may mga malicious videos kasi na gano'n na obviously spliced yung audio and pag pinag-splice lang yung may nagsalitang reporter na pumanaw, ang dating pangulo na ganito, ganyan, ganyan. So, well, matalino tayo para malaman natin peke yun. Yes. So, dinibunk niya yun Ah. by doing a selfie photo with a video with the president, former president. And he even asked the president to at least give a very short message. Yes. Tapos doon sumagot ngayon si Mayor Baste. Nung hapon na yon, naglabas siya ng post niya sa FB niya. So, kung ba Sa pinadala Bisaya, sa iyo? Marlon eh. Sa Bisaya. Pwede naman nating ma-translate. Gamay-gamay. Messenger, no? Hanapin namin, ha? Kasi pag uwi namin ng bahay ni Pamela, nag-check send pa kami. Basahin ko na rin. Kahapon to. Sabi ni Mayor Baste, there is a time for everything and the time is now to stand against tyranny, Mr. Bongo. Sige ra kag selfie nga na ay ayuda, ginahatag and if not selfie, ana akong amahan kay gamiton nimo for publicity. Wala kay imohang ikabarog nga kaugalinggong politika. Read your own caption and reflect if you are really actual doing what you are saying. Reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality. Sabi yun, kinote niya yung sinabi ni Dante Alighieri. Yun lang, yung nakita ko yung post ni Sen Michi, napaano nga ako, napailing ako, kasi sabi ko, ano ba itong mama ko? Parang ginani pa yung maganda. Kasi that's not the way to like show people na may relasyon ka pa rin sa dating presidente. It's not how you prove it. Oh. Ako naman, Pam, okay lang sa akin yon. Magpa-selfie ka kasi mulat-mula, yun naman talaga ang gawain mo. Yun talaga ang laging laman ng social media mo na lagi kang kasama ng Pangulo. Pero, balik tayo. Hindi, yung timing okay lang. Kung trip mo yan, pa-selfie. Total, mulat-mula, yan naman yun. Pero, balik tayo doon sa issue na hinahanap pa rin siya ng taong bayan. Hinahanap siya sa kung ano ang posisyon at paninindigan niya. Kaya nga may sinabi rito sa Bisaya, kung tama pa na Nagalog ko, ikabarog. Una masakit doon sa sinabi, puro ka pa selfie na namimigay ng ayuda, tapos akong amahan kay gamiton ni mo for publicity, ginagamit mo sa publicity ang tatay ko, di ba? Tapos, ito ba mabigat? Wala kay imo ang ikabarog. Ang ikabarog, ito yung paninindigan mo, istando. Yung Yan stand yung point mukha mo. nilang ka. Grabe no. Grabe. Grabe naman. Burog pala yun. Burog. Ayun. So, di ba? Kailangan mo manindigan. Kailangan mo ng yun lang. And paulit-ulit, yun lang po. And maraming sinasayang na pagkakataon. Pero, Pam, hindi pa rin huli ang lahat. Pwede pa sila mag-usap. Ang nangihinayang lang talaga ako para kay Senator Bongo ay, alam mo, Senator, wag mong magtatampo yung nasa kampo niya, no? Sayang ang mga pagkakataon kasi ikaw po, maliban kay BP Sara, ikaw yung may pinakamataas na pwesto ngayon sa gobyerno na sasabihin natin ang nasa hanay ng tunay na oposisyon bilang senador at bilang kilala ng sambayan ng Pilipino na anak-anakan ng Tatay Digong. Kung pamumunuan niya lamang ang oposisyon, nanguna na siya, hindi niya na inantay yung pag-report pag-resign ni BP Sara at yung pag-call out sa kanya ni Mayor Baste. Nasa tamang landas po. Nasa maayos na tinatahak po ng kanyang political career si Senator Bongo dahil paulit-ulit namin sinasabi na utang nyo po Senator Bongo, utang nyo Senator Bato de la Rosa na kaya kayo naging senador dahil sa endorso ng Pangulong Rodrigo Duterte at ibinoto kayo ng taong bayan ng mamayang Pilipino dahil doon sa napakalagang endorsong iyon
ni Tatay Digong. Ako, Marlon, I will have to disagree. Okay. I'm speaking as a private citizen, hindi ako parte ng kung anong ahensya para walk on eggshells around Senator Bongo. I'm coming from where Mayor Baste is coming from. And that is yung sentimiento niya or tampo niya doon sa isa as someone na merong personal effect sa kanila. May relasyon ang pamilya nila. Mayor Baste may relasyon din kay Senator Bongo. Sa akin lang is hindi maganda ang timing kung saan ilabas mo na naman yung matanda sa video mo. Because meron ka pang hindi ina-address na issue. That's where also, balikan ko lang yung una kong sinabi, no? Parang ang pagiging makaduterte mo hindi pa kailan lang conveniente sa'yo. Convenient sa'yo na, ito, kailangan kong magpakita sa tao na hindi kami on the rocks ni Mayor ni PRRD. So, selfie. Meron ng sentimento yung anak sa'yo. Ang kausapin mo, hindi yung tatay. Pumunta ka muna dun sa anak. Hindi kayo re-reka sa tatay. Kasi syempre yung tatay matanda na, kaibigan kang talaga. Sa ginagawa kong yan, ang lalo mong pinaglalayo, yung baka nga yung mag-ama pa dapat gitna ka, ikaw ang umayos, doon ka pumunta sa anak. I'm sorry kung sino ang humahawak at umaaray ngayon kay Senator BG just because of one voice or one comment coming from me. Huwag niyo akong tatarantatuhin, huwag niyo akong ilalagay sa alanganin. Isang boses lang ako. At ang boses na yan is, ang hinahanap namin, nasaan ka, Senator Bongo, for the Duterte family. And for the Dabaweños. Yun yung unang sila umaral. Kung bakit kami nagsalita kahapon. Hindi yung ganyan na parang, wag yung magsasalita ng ganyan dahil ganyan. Hindi pwedeng gano'n. Isang boses, inaarayan mo paano pa yung lahat ng Dabaweños magsasalita na. Yun nga, tingin ko naliligaw yung or sino man yung advisor ni Senator BG. Boss, may panahon pa po, magmuni-muni. Kasi sa ating mga Pilipino, napaka-importante po yung kinikilala yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pagkakaroon ng isang salita na hindi iwan si Tatay Digong hanggang muli. At higit sa lahat, tinatandaan ng mamayang Pilipino yung pagiging sinungaling. Isang halimbawa rito, yung kawalan ng utang na loob ni PBBM. Kaya ang nangyayari ngayon, doon parami ang nagiging isog, ang nadidismaya at nadidiscontento sa pamahalaan dahil marami nang lumalabas na mga pinagkakautangan ng loob ni PBBM na tinarantado at winalangya ng administrasyong ito. Yung sa pagiging walang isang salita, panindigan nyo lang po na papakita nyo dahil isa kayong Dabaweño at inahanap po ng mga taga Davao yung inyong pagkilos, pag-aksyon at pagtugon, higit lalo ay malaking responsibilidad ang nakaatang sa inyo bilang senador ng bansa. Tapos yung pagiging sinungaling. Yung sinungaling na implication ngayon na nakabuntot kay Marcos administration, ipinangako niya yung 20 pesos kilo ng bigas, ipinangako niya yung foreign policy na walang kaaway na ibang bansa kundi kaibigan ng lahat. Ngayon sinisingil siya niya. So dapat maging batayan niya ng kampo ni Senator Bongo para naman maging maayos yung pagtahak ng kanyang political career. Kung iniisip niya yung patungkol doon sa kaso ng ICC, International Criminal Court, parang long shot ito, Senator Bongo Boss, kasi ang alam ko ang tatamaan talaga sa ICC ay si Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa at dating PNP chief Oscar Albayalde. Basta po, huwag niyong kalimutan yung sinasabi namin dito na yung Duterte's magic nandiyan pa rin po. Yung Marcos magic ba matatawag yon? Wala na po, lusaw na po. So kung mananatili lang kayo at dapat Marcos money, andyan pa. Yung Marcos money nandiyan pa. Sobra-sobra, siksik-liglig nag-uumapaw. Pero kung pangunahan nyo ngayon bilang kayo mismo ang figurehead maliban kay BP Sara,
baka lalo pa kung gumanda ang political career nyo, Sir Senator Bongo. Oh, tama nga naman, Fox Queen. People's money po yun, hindi Marcos money. Tama, tama. People's Sorry, money, stand oo. corrected. Stand corrected. Ganun. May tumatawag sa'yo, Pao. Mukhang si Manny. Hindi ba si Manny yan? O si Judith? Hindi ba? Okay. Ayun. So, sayang lang. Sayang. Itawid ko May lang time ulit, pa. Sige, Marla. sige, Pam. Sige, Pam. Itawid ko Sige. lang. Ba't 2 minutes? Nagpunta ka ng Davao. Hmm. Nakapag video or selfie ka kay PRRD. Yeah. Okay. Bakit hindi mo pinuntahan si Paste? Diba? Yeah. Kasi odang magsuntukan kayo sa loob ng opisina niya, magmurahan kayo o magano, ginawa mo ang role mo. Yan yung tinatawag namin, well, I did my part and he wasn't ready. If hindi ka nga tinanggap ng tama, di ba? And that is the time na dapat pumunta ka sa tatay. Tay, pumunta ako kay Baste, mukhang hindi pa handa. O, kumusta ka na? Pasensya na, nagkakaganito kami ng anak mo. Mano man lang ganon. Kasi for Mayor Baste to react that way, that means to say he didn't have the decency to approach Mayor Baste. Diba? Kasi Mayor Baste is this bugoy guy that we all know na trying to be serious for his community, for his city, na para naman puntahan ka na. Pag alis ko sa opisina mo, titirahin mo pa ako ng ganyang statement. I don't think so. Nagalit lalo yung bata dahil Hindi ba to? ako ang may issue. Mas bata siya sa akin. Dahil siya ang may issue, pero ang pinuntahan mo yung tatay ko. Ang tanda na ng tatay ko, nagpapahinga, simpleng nandyan lang sa bahay, pupuntahan mo, makikiselfie-selfie ka. Diba? That's my point. That's only my point. Whoever is handling Senator Bongo's comms, gusto ko pa pong mabuhay ha. Huwag niyo po akong aanuhin ng anything. Mini vlog, thank you sa pakulay. Baka makalimutan lang pa, ma. MG Ronan 1, thank you rin po sa pakulay. Congrats sa patuloy na pagdami ng subscribers nyo. Sabi ni MG Ronan. Uy, thank you po. And thank you sa mga katete kay Ebon, ka Third Floor Dragons. Please po, malaking bagay pala talaga yung like kasi lumalabas tayo sa recommended videos. And syempre, yung like, share, and subscribe po. Paki po. At dito sa pamagitan po, pagpapalakas po, di lamang po para dumami yung subscribers namin. Hindi po. Para maiparating pa po natin sa mga kababayan natin ang tunay na saloobin ng mga kaisog nating Pilipino. Ayun. Sige pa. Going back to kay Sen BG and Mayor Baste, no? Basta, may oras pa para mag-ayos sila. Ma-patch up kung ano may hindi nila pagkakaintindihan. And tama ka. Sana yung pagpunta sa Davao ni Senator BG, nag-reach out na siya kay Mayor Baste o kay BP Sara. And sana sa mga nakapaligid sa kanila, merong mag-initiate, merong magkusang loob na mag-set ng pag-uusap para sa kanila. Kung suggestion lang namin sa akin. Suggestion lang yun sa akin. Yun. Ayun. Relax. Easy lang. Paano mainit yung, hindi na mainit yung kape mo? Gusto mo nito? Hindi, nakakainis lang yung ganun. Kasi, imbes na, si Sen Bongo, imbes na ginawa mo yan, inalis mo, masyadong, excuse the terminology, no? Masyado kang umagaw eksena sa mga mas issue ng bansa. Sana hindi mo na pinatulan dahil tahimik na naman. Di sana tahimik mong ginawa. Di sana ngayon ang pinag-uusapan pa rin ang katotohanan at ang mga totoong issue. Ano ang mga totoong issue? May PIDEA leaks, hindi ka nagsalita. Pero ngayon, tignan mo, gumagawa ka ng eksena dyan sa simpleng bagay na bangayan na pang pamilya naman. Dahil pamilya ka ng Duterte. Pero nung PIDEA leaks, tahimik mo. Suspension ni Kuya Gob. Wala siyang ginawa, nakababae niya sa Davao, di ba? Tapos yung KOJC raid, wala rin. Kaya sayang, may panahon pa po. May panahon pa para ma-redeem kung ano man yung sinasabi ng kampo ni Mayor Baste at ng ilang mga kaisog natin na pagkukulang ni Senator Bongo ngayon para sa mga supporters ng Pangulong Rodrigo Duterte. O buong Pilipino na.
Ganun. Hello, third floor. Mag-ingay ka sa mag-ingay ka sa PDLX. Ipatawag mo yung hindi pa napapatawag. Ang dami-dami dyan. Ipagpatuloy. Mag-ingay ka sa Ipagpatuloy. sa extraction na nangyari. May anak ka. Ama ba si Senator Bongo? Alam ko. Oo. May Okay. anak ka. Pag nangyari sa anak mo yan, sinasabi extraction ng gobyernong kinikilingan mo ngayon. Bakit hindi ka nagsasalita? Magsalita ko. Ang gera kontra droga, bago gawin ni Mayor Baste Duterte, ay pinauso na ng Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nung ipinag-uutos niya yun at ipinangako niya bago siya maging Pangulo ng bansa hanggang natapos ang 6 na taong termino sa Palasyo ng Malacanang ay yun din ang sigaw nila. Kasama niya sa programang ito ang Senator Bongo. At kung ito yung kinakatakutan ng kampo ng senador na baka madamay siya sa ICC, hindi dapat katakutan ng ICC dahil mismong ang Tatay Digong po hindi po takot. At alam ko at the end of the day kung totoo man na ipursige na yung ICC case na yan ng Marcos administration, alam ko po sa pagkakakilala natin kay Tatay Digong, sasaluhin niyang lahat yan. Dahil mula't mula, sa bawat talumpate o sa bawat kausap ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mamayang Pilipino, lagi niyang sinasabi na hindi siya takot mamatay para sa bayan. Dapat ganyan din po ang paninindigan ng isang Senator Bongo at ng ilang malalapit pa kay Pangulong Rodrigo Duterte na nakinabang naman noong nakalipas na administrasyon. Wala po namin nanonood kayo ngayon. So, kasi na-prove yan kahapon na nanonood kayo ngayon. So, wag ako dahil simpleng mataray lang ako. Smile daw, Pam. Sabi ni... Huwag niyo ako pilitin mag-smile. Sabi ni Tess Balburias. Nabasa ko, konting diet ka naman dyan, Pam. Inaano ko kayo? Kaya ko gusto ko kumain. Mo na. Siyempre, loves ka nila. Aling na puso ni Go sa palasyo, kita sa mga kilos niya. Ano yung aling? Castro Lourdes. Aling is parang nainganyo, nahikayat, or na... Paano ba? Haling. Haling. Ngayon. KGBP, basta is too emotional pa. BP Sara has been there nung time na naging emotional siya doon sa sheriff. She admitted na yung pivotal moment. Na emotional pa si Baste para doon sa ama niya. Tapos biglang ayan si Senator Bongo. Sorry, ibabalik at ibabalik ko. Medyo napipikong pa sa iyo. Yeah. At dahil hindi mo maganda yung ginawa sa akin kahapon. So, I don't like that. Oo. Baby Advincula, playing safe CSBG. Anton Nomau, us, praying always to be safe po sa inyong dalawa, ma'am, sir. Silent viewer po ako at subscriber na rin. Thank you. Ay, nakabubuon na nga tayo, Marlon. Alam mo ba, pagkatapos ng statement na to, meron pang isang nagsalita. Ano pa? Nagpakita naman ng suporta kay BP Sara. Ay, sino? Si Super Ate. Wow, ayun nga pala. Nasaan ba yun? May statement. Pinadala ko ba sa iyo yun? Oo nga eh. Nasaan ba yun? Na yung ulo ko. Ito, basahin ko na rin, Pam, ha? Maikli lang. Maikli lang. Sabi ni Senator Amy Marcos, pinadala niya to nung mismong araw nung nag-resign as Deputy Secretary and Vice Chairman ng NTF-ELCAC, June 19, 2024. Ani Senator Amy, ang aking pagmamahal, pagtitiwala at paniniwala sa iyong kabutihan, husay at pakikipagkaibigan ay hindi kailanman magmamaliw. Ako ay iyong kasama sa bawat takbang, bawat araw at bawat laban. Dahil iisa lamang ang nais natin, magwagi at magtagumpay ang mahal nating Pilipinas. Yung naniniwala, Senay. Bakit? Asan yung kopya, Marlon? Kasi may isang linyang mali. Alin yan? Sana. Ako ay iyong kasama sa bawat hakbang, bawat araw at bawat laban. Hindi po, hindi kayo nga nagsalita sa PDEA. Hindi ka rin nagsasalita about Turkey extraction. May issue yan. Kung hindi totoo ang Turkey extraction, pabulaanan nyo. Tama ba yung term ko? Yes. Pabulaanan nyo. Pabulaanan? Hindi. Susugan niya. Susugan niya, patotohanan niya. Patotohanan mong hindi totoo. Tapos anong issue mo sa ang bigas hindi pa rin pwede? Is it doable? Is it not doable? Is it the political will that can do it? Wala kang ginagawa. Puro pa rin kapwa.
Ginagamit nyo na naman si kapwa. Kawawang kapwa. Ayoko na maging jumbo hotdog, Marlon. Gusto ko na lang maging kapwa. Ano naman yon? Para lahat ng tulong nasa iyo dahil ang aruga ko ay para sa aking Wow. kapwa. At Inabot tulong mo na yun? ito ay para sa kapwa. Inabot mo yon? Yung kapwa ko, mahal ko. Yun. Oo, program yun sa Channel 7. Doon nga nakilala si O yung Orly Red Mercado at Cross. saka, di, bago pa yun. Di ba si Orly Mercado at saka si Connie Angeles, tita ko yun. Yun. Kamag-anak na. Tita mo si Connie Angeles. Oo, tingnan mo ilong ko. Sa ilong. Oh, Angeles. Angeles. Ang lolo ko dating pulis Manila, Feliciano Angeles Purificación. As oh, tingnan mo ilong ko. Tita mo. Di. Ay, kamusta na nga kaya yun? Kamusta po sa pamilya Angeles? Angeles lang. Yeah. Ayun. So, yung kay Senator Amy, hilaw. Hilaw. Para tuloy ang ang mga nababasa ko sa social media ngayon, hindi lamang si Senadora Amy ang tinatawag na mangga. Pati si Wow. Senator BG daw. Marami ng mangga ngayon, Marlo. Sabi sa iyo, mango season Mango ngayon. season nga pala. Kasi meron din kami pala. May puno sa probinsya, no? Pero Papadala ko ngayon, meron dami ko. Yata yun. Ang dami yun. Di ba? Dami yun. No? Yung dragon fruit nga. Dapat ngayon din, no? Dragon. Mga dragon. Sabi ni Mga Casey, third play dragon. magkukupit ka daw. Ako? O ano mukha bang Mukha na naman bang wig? Asa si OFW hero, kuya? Sabi ni approve, galit ako. Kailan po ba ako hindi galit? Oo. At mabela ganyan lang yan. Pero mabait po yan. Huwag na, hayaan nyo na lang. Look at me different. Judge naman ang on. Chelito Del Mundo. Hindi ba Connie Angeles din yun, Kuya Chelito? Yung sa Orly Mercado yun, sa kapwa. Alam ko may Connie Angeles din puro. Don Jerby Domingo. Ay, Katete, Kaebon, nakapanood din ng live. Kalago ng Miss Pam. Bagay... Diretso hospital yun. Ano yung bagay no? Wala tuloy ako. Bagay na magtaray. Bagay daw magtaray. Alam niyo ba yung pagkataray? Diyan ako naiinis. Hindi siya acting, hindi siya anything. It's here. It's here. Normal. O paano? May bumabati rito. Hey you, dude! O, alam mo na, sino to? Sino? Ang dami kadede, katete, Ebon. Ito, bulat-bula. Alam mo, Chino, 2001 pa, padudud ka na. Hanggang ngayon, dudud. Ay, binabati kami, mamahal ni ka, Chino. Mukhang magkikita kayo sa California, may so. Sabi niya, Chino, message mo ako. Nandiyan ka lang pala sa LA, no? Hey, you, dude. Kaya pag nakita niyo po si Chino Marabueno, mga katete kay Ebon, pa-selfie po kayo. Ayun. Ay, guys, ito yung mga, don't be offended if I get emotional like this. Don't be offended if I get taray like this. Yeah. It's me. I'm the problem, it's me. Hindi. Alam niyo mga katete kay Ebon, ganito pala talaga, no? Ganito pala talaga pag nagbablog. Kasi kami, pag normal yung magkwentuhan kami tungkol sa politika. Pero pag nasa vlog ka na, nadadala ka na ng emosyon. Sa kwentuhan natin ng casual, well, nainis, pero hindi yung ganito na, may darating ka sa point na mapapabuntong hininga ka. Yung tawanan, nagalpakan, normal yun. Normal sa atin yun dahil hindi tayo yun. Hindi kasi this time around, may mga involved na taong nag-share ng same sentiment. Yun ang Sabi nila marami ng mangga, hinog ba daw o hilaw? Hilaw. Hindi, pagka yung hilaw, bago naman nagiging hinog sa hilaw muna. No? Pero alam ko pa mango season. And hindi, kaya karamihan na may... manggagamit? Yung mga Sorry, mapagpatol naman ako. Hilaw ba o hinog? Oo. Sabi ni Fox Queen, yes, may Connie Angeles. Thank you po. Sabi naman, Iba pa yung Connie season. Hindi, Connie season sa Gym. Bago na yun. Ito pa mo, basahin mo. Hindi na naman babasahin ni Pamela. Sabi ni Patotini. Ang ganda mo, Miss Pam, pag nagagalit. Grabe. Sabi ni Patotini. Gwapo gupit. Thank you. Hindi nyo na sabihin akong gwapo. Ako yung nailagay. Joke lang. Laking bagay yung nagpapakulay. Season yung sabi ko na. Hindi. Kung season yung bago. Alin, hindi nga. Connie Angeles. Connie Angeles pa. Ito yung mga
late 70s, early 80s, no? Mga katete kaebon. Oo. Yeah. Funny Angeles. Ano rin siya, kahit pa paano isang nire-respetong, ayan, Okay. nire-respetong tinahangaan ding TV personality. And speaking of pinahangaan, Pam, na-meet natin ang kung na sila. And si Ma'am Joey nandun po sa inyo mga boss. And thank you po, na-meet namin kayo. Yeah. Kasi naka-ponytail miss, ma'am. Naku, napakabuwag po kasi ng buhok ko ngayon. Sino naman talaga ang yun ang mga katete kay Ebon. Oo, tiger look na lang ni Pamela. Oh. Ito, nanggaan talaga lang kaya. Nagse-cellphone ba? Nakapadyama pa. Hindi yung, ayun lang naman yung pedestrian lane. Alam mo naman tayo, alam mo naman sa atin sa New York, ganyan talaga. Inis. Hi, Louie! Ganun. Teka, so ang dami. Fox Queen, hindi nakapagtataka kung hanggang ngayon single pa rin si Miss Pam. With matching smiley. Mapakasal. Ibig sabihin, kaya hindi makapag-asawa si Pamela kasi sa kasungitan niya, hindi. Ganyan, lambing na ni Pamela yan, yung pagsusungit. O, lalagdatin nyo yan pag hindi nagsungit. Sabi ko kay Marlon, ito nga kasi kaibigan namin. Parang first time na nakaabot sa live para mapanood niya. Kasi wala siyang oras para nag-live ba? Napanood niya live talaga? Kasi Si Utol, naghihintay naman ng meeting. First time niyang makaabot ng live. Kasi yung mga replay, hindi niya mabalikan kasi nga wala ding oras yung tumama. Sabi niya, tumawag siya. Sabi niya, Tol, sabi niya ganyan. Nag-aaway ba kayo ni Utol Marlon? Sabi ko, ha? Bakit? Kakaiwalay lang namin, nag-vlog kami. Para kayo nag-aaway sa vlog. Kasi nakita ko yung, kasi parang nag-buffer yung ano niya. Na-focus doon sa mukha ko na may expression ako. Nagme-make face ka? Oo. Kasi inaaway mo si Marlon. Lagi naman. Totoo yung Tol. Hindi. Pero tsaka normal namin yan. Tapos hindi, tumawag ko kahapon. Sabi niya, basta may kinoment ka. Sabi ko, Pamela. Wait lang. May kinoment ka. Tapos ang sabi normal sa'yo yan. Marlon, i-review mo nga kasi tumawag si Utol. Sabi ko, nag-aaway daw tayo. Meron ba tayong point na nag-aaway tayo? Tapos sabi niya ganyan, nanonood ako, parang normal ka. Tapos, eto pa. Di ba, naka-blazer, binati ko. Naka-bandam, tapos merong bike na ganito. Dito, sabi ko kay Pam, ang ganda mo pala rin sa suot mo, blazer. Para kang manager. May nameplate na buto. Kasi Sinabulo. Balikan niyo yun. Para may, di ba yung mga man, yung marangal na trabaho manager. Oo nga, pero ito kang from you. Parang meron Uy, Marlon. Kontakin kaya natin si Yusek Michael Poa. Pwede. Hello po. Ganun din. Sa company, maganda yung kay, Kasi alam natin, hindi natin mai-istorbo si Visa. Pag-usapan natin yan. Maganda. Alam mo, spokes naman spokes siya. Oo, sana, may chance na may interview po kayo. Meron po bang nakikinig na taga-DepEd? Oo, kasi kahapon sa interview ni Senator Win Gatchalian, ang ganda nung sinabi niya. Ayan pala. Kasi maganda yung naging performance talaga ni VP Sara bilang DepEd Secretary. At siya mismo, hindi dahil kaibigan niya, hindi dahil magkaibigan sila ni VP Sara. Nakita ni Senator Win yung kagalingan nung management ni VP Sara at nangihinayang din siya doon sa mga USEC and ASEC niya. Na sana daw yung mga kung meron mang papalit kay VP Sara, sana hindi tanggalin yung mga USEC and ASEC kasi continuous po yung pakikipag-usap ng tanggapan ng DepEd Secretary sa Senado, particular na sa opisina naman ni Senator Win Gatchalian na siya naman ang chairman ng Committee on Education. I don't think so. Na hindi tatanggalin yung mga USEC. Malabo pa sa buong posisyon. Yung this kind of disrespectful palace. Yep. Those people in the palace, yung attitude ninyong ingrato, yung attitude ninyong insecure,
yung attitude ninyong takot kayo, kala nyo lagi kayong lolokohin o lagi kayong sasaksakin. Yung attitude na spoiled brat, Isipin nyo na lang, ang ibang tao gusto lang ng trabaho, pero hindi nyo nirespeto yun at dahil disrespectful kayo, I don't think irerespeto ninyo ang ahensya ng DepEd para i-retain ninyo ang mga taong nandyan para sa kanilang mga trabaho. Ganyan kayo katarantado. ma'am, huwag na tayo lumayo ah. Tayo na lang. Sorry hindi na ako kami bitter. Kaya tawanan ko na lang talaga. Hindi, ako nagagalit ako. Anyway, wala nang masama sa pagiging bitter. Tayo na lang. Nung nawala si Attorney Vic, nagkaroon agad ng road tagging. Rodriguez tagging, di ba? Tayo sa PCO. Alam na alam ng Palasyo ng Malacanang, wala makakatanggi niya na karamihan nung nasa PCO ay tumulong talaga ng kampanya, di ba? And normal lang na bilang pabuya sa hirap, pagod at buwis buhay na ginawa natin, na ibigyan tayo ng trabaho dahil kaya naman yon. Kabahagi yun at yung core competency natin, kayang-kaya naman, pati sa credibility, credentials, di ba? Yun. Ang ginawa po nila, dahil takot sila at naprapraning sila sa kagalingan, kahusayan, katalinuhan, at pagiging tapat sa bayan ni Atty. Vic Rodriguez, kami po nadamay. So, sa tingin mo, irerespeto nila, Hindi. who is Attorney Vic Rodriguez, ay, boss, hindi naman sa pangaano ha, but who is Attorney Vic Rodriguez compared to the takot na meron sila kay VP Sara? Takot at insecure din, ganun din. Takot at insecure din sila kay Atty. Vic Rodriguez. So, pero kaya good VP luck sa mga Sara Yusek and is the ASIC next ngayon. president that we already know na talagang threatened sila dyan. At ililigpit President in nila, waiting, no? President in ililigpit nila waiting. ang tao ng mga yan. Kasi nga, ganyan ho kayo mga adelantado, ganyan ho kayo ka-ingrato, ganyan ho kayo kawalang puso. Ang iba pa nga po sa inyo ay mga batang, yung mga new parents pa nga yung iba dyan. Hindi ho ninyo naisip kung ano yung mawawala sa mga taong to. Patutuhanan niyo po sa amin na mali kami na hindi kayo tratado at hindi kayo ingrato. Huwag niyong tanggalin yung mga yan. Maliban na lang doon, hindi lang yung pagkainan ng mga mawawalang Yusek at ASIC ang dapat panginayangan. Ang dapat panginayangan dito, yung kagalingan, katalinuhan at kausayan ng mga Yusek and ASIC ng DepEd ngayon. Hindi ba tayo magaling at hindi ba tayo... Siyempre. We can only base our emotion from what we felt from before. So don't keep questioning us or telling us na kami ay bitter, ganito, ganyan, kami hindi. Eh, sa kami yung emosyon hindi namin naramdaman. So yung sinasabi namin na ganyan is, yung gagaling na tanong, putang ina, yung mga nakaupong yan, sorry yung mga nakaupong yan, mga lawyer, pangako na magbukupo tayo na magagaling. Magagaling pala bigay ng ayuda. Yung Mainstream media na rin and follow all the mainstream channels that you are following. At ito na tinatawag na Buti na lang nasira yung mic ko nung nagmumura na ako. Sorry na. may nagpakulay. Kulay pink. Bakit? Pink ba yun? Talaga. Malapit. TGIF nga pala ngayon. Ay, TGIF, huwag niyong kakalimutan ng LSS sa DSA. Yusin daw mic ko. Ano ba? Ito ang man naglolo ko ngayon. Sige na, paalam. Audio bad. Bakit nga? Pumangit na yung ano eh. Signal? Oo. Bagay kayo sa PCO kung si Inday na presidente. Sandra. Wala pong naghahanga sa amin ng ganyan. Opo. Ang gusto lang po namin i-voice out kung ano ang issues. Static na talaga audio. Uy, maraming salamat ha. Maraming salamat po sa tiwala at oras na ibinibigay nyo mga katete ka Ebon. Huwag daw masyadong magmura pa. Araw-araw po ba? Lahat po ba nung naging vlog namin, nagmura ako? Huwag niyo yung po ano tutukan kung ano lang yung nakita niyo pa. Yung like, yung share, subscribe, paki po. Kasi excited na po ako. Hindi ko pa sinasabi kay Pamela. Excited na ako ng 50,000 subs. Sana marating namin. Sana marating.
Good luck po. Good luck sa atin lahat. And yun, hakbang na may sug. Oh, Annabelle Tucson, thank you sa pakulay. Canada yun. And Hong Kong, see you may sug Hong Kong po. Sigurado Nandyan na po ako. Marlon. Si Pamela ko kulang ng 50 pesos sa pamasahe. Hindi nga 50, 47 pesos. 47 pesos. Oh, edi may nagbigay lang na ano. Kulang Hindi po po. ng 47 pesos. Sigurado na po ako. See you, see you. Sana hindi magkaroon ng aberya sa immigration, hindi masalbahe. Hindi, ang akin kasi galing na kami. Galing na ako nung una. At alam niyo po, hindi po biro ang ticket, hindi biro ang hotel, hindi din po biro na hindi ka naman pwedeng nandun ka na hindi ka naglabas ng pera dahil kailangan kumain, di ba? Yun lang See you. naman. Maraming salamat po sa Maraming inyo. salamat. And So, ano ba? Bakit meron pakimura nga po ako, pakitarayan nga po ako. sino yun? Kaya contact you privately. Ano? Kanina po habang nagla-vlog, may nag-message din pa. Pabasa ko sa'yo. Parang, ewan ko about sa mic, baka gusto mag-donate. Parang gano'n. Thank you. See you po, ka-30s. Sa mga ano po, paglasing ka ba, pwede ka bang mag-super libel? Anong tanong yun? Sabi niya, approve. What do you mean? Sir, approve. Hindi mo rin naman masasagot yan dahil hindi tayo lawyer. Huwag ka magmura. Pero kahit paano pa, Huwag ka magmura libel. pa, magmahal ka pa. Congrats, third floor, the past rising star vloggers, cause of pure intelligence and wit. Uy, salamat po. Maria Benesa TV, tama ba yun? Kung sabihin ni Yusek Michael, ay, ayoko na magpa-interview sa Yusek Michael, sa mga DepEd po na nanonood, sana po iparating ninyo ang aming mensahe na gusto po namin ma-interview si Yusek Michael Poa para po sa mga issues tungkol sa DepEd. Si Mamina Mansilungan pala yun, yung nag-message sa akin. And pati na rin po sa tanggapan ni Senator Bongo. Kung bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapanayam namin kayo, isang malaking karangalan din po. At syempre, isa ulitin natin kay Mayor Baste Duterte and kay VP Sara na rin. And sabi mo nga busy. Diba? Busy yun, magta-transition. Busy. Yun ang ano. Thank you mga ka-Ebon. Thank you mga ka-Tete. Maraming salamat po. Ako po si Marlon. Ako si Pam. Patarin yung kalayaan. Yun, magandang tagline yun. Ako po si Pam. Pamatarin yung kaibigan. Maganda. Ano yun? Maganda pang extra. Like, share, and subscribe at DSA. Ingat po lahat. Thank you, Lord. Mag-ingat lahat. Thank you, Lord. Ito pa.